Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. So, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ni Alison, may pang-aasar sa boses, na lalo namang ikinalito ni March. Mayroon ba akong hindi alam? Tanong niya, sabay taas ng isang kilay kay Alison. Naghintay si Alison na magsalita si Natalia, ngunit nanatili itong tahimik. Kapwa nakatingin sina Alison at March kay Natalia. Alam ni Natalia na hindi siya basta makakataka sa dalawang ito, kaya napabuntong hininga na lamang siya at bahagyang nagkibit balikat, ayaw nang ipagpatuloy ang usapan. Hindi na naunawaan ni March ang nangyayari, kaya hinayaan na lamang niya ito. Samantala, kumukulo ang loob ni Alison sa galit, ngunit pinili niyang manatiling kalmado. Narito sila ngayon para kay March, hindi para pag-usapan si Natalia. Sige, mga babae, may balita ako, masayang sabi ni March, na agad na nakakuha ng atensyon ng dalawang babae. Hulaan ninyo, dagdag niya, sabay taas baba ng kanyang mga kilay. Mababanaag sa mukha ni March ang matinding saya. Para siyang pinakamasayang tao sa buong mundo. Tigilan mo na ang pagmamalabis at sabihin mo na, daing ni Alison, sabay irap. Bilang ganti, nakatanggap siya ng mahinang sampal mula kay March. Huwag mong sirain ang kasabikan ko, mariing sabi niya. Kung makapagpakasaya ka naman, para bang nagpakasal na sa iyo si Austin, sabi ni Alison, sabay muling pag-irap. Ngunit ang naging reaksyon ni March ay higit na nakakagulat kaysa sa inaasahan nilang dalawa. Nag-propose siya, masayang sagot ni March. Nanlaki ang mga mata ng dalawang babae. Pareho silang napaupo ng tuwid sa kanilang mga kinaupuan, tulala at hindi makapagsalita. Pareho silang nakanganga na tila bumuo ng letrang O ang kanilang mga bibig. Ganoon ba talaga ito nakakagulat? Natatawang tanong ni March habang pinagmamasdan ang kanilang mga reaksyon bago humigop ng kanyang kapuksino. Hindi ko alam na may namamagitan pala sa inyong dalawa, si Natalia ang unang nakabawi at nakapagsalita. Talaga? Maliban kina Ashton at Aaron, halos lahat ay alam, sagot ni March, sabay lagay ng isang kamay sa kanyang dibdib, kunwari inasaktan sa sinabi ni Natalia. Talaga? Iyon lamang ang nasabi ni Natalia. Natalia, minsan kailangan mong lumabas sa sarili mong mundo at makita kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Kailangan mo ring matutong pumasok sa mundo ng ibang tao, sabi ni Alison. May bahid ng galit ang kanyang boses. Alam ni Natalia na hindi tungkol kina March at Austin ang sinasabi ni Alison. Tungkol iyon sa kanya at kay Ashton. Napakasarili na ba niya? Ni hindi na ba niya napapansin ang mga taong nasa paligid niya? Hindi alam ni March ang tunay na dahilan ng tensyon sa pagitan ng dalawa, kaya sinubukan niyang pagaanin ang mabigat na atmosfera. Ayos lang. Nagdadalamhati lang siya dahil sa pagkamatay ni Nicholas. Hindi niya iyon kasalanan, mahinahong sabi ni March, na tila nais nang tapusin ang usapan. Ngunit hindi na handang palampasin ni Alison ang lahat. Hindi na niya kayang tiisin pa ang mga ginagawa ni Natalia. Pakiramdam niya, wala nang ibang ginawa si Natalia, kundi ang unti-unting sirain si Ashton. Mga buwan at taon na ang lumipas mula noon. Kapatid ko siya. Magkasama kami mula sa mga lampin, mga bag pang eskwela, hanggang sa iisang silid sa bahay. Pero ibig bang sabihin noon ay hindi na ako maaaring mamuhay ng sarili kong buhay? Kung may taong dapat na higit na nagdadalamhati sa pagkamatay ni Nicholas, dapat ay ako, ang mga magulang ko, si Ashton, at marami pang iba. Hindi dahil patay na siya ay kailangan na rin nating ihinto ang ating mga buhay. Wala sa mood si Alison na tapusin ang usapang iyon. At sa totoo lang, lahat ng sinabi niya ay may katotohanan. Napahigop ng malalim ng hangin si Natalia, pilit na tinatanggap ang mga paratang sa kanya. Tama si Alison. Ngunit hindi rin naman mali si Natalia. Umuwi si Natalia na mabigat ang kalooban at may matinding bara sa lalamunan. Tama si Alison. Mas malalim ang sakit na dinadala ng mga ito kaysa sa kanya. Ngunit tulad nila, minahal din naman niya si Nicholas. Maaaring hindi siya nagkaroon ng maraming taon kasama si Nicholas tulad nila,
Ngunit sapat ang panahong pinagsamahan nila upang mahalin niya ito ng buong puso. Pumasok siya sa silid at nakita itong walang tao roon. Wala roon si Ashton. Natuwa siya na hindi niya muna kailangang harapin ito ngayon. Ngunit alam niyang darating din ang oras na kailangan niya itong harapin. Hindi niya ito maaaring takasan habang buhay. Hindi rin niya maaaring patuloy na baliwalain si Ashton. Umupo si Natalia sa kama, pagod na pagod mula sa mga nangyari sa araw na iyon at sa hindi inaasahang ikot ng mga pangyayari. Biglang kumulo ang kanyang tiyan dahil sa gutom. Naalala niyang nag-order siya ng kape at sandwich kanina, ngunit nagbago ang lahat. Ang dapat sana'y masayang gabi ay nauwi sa lungkot dahil sa kanya. Kinuha niya ang telepono mula sa kanyang bag at tinawagan si March. Sa sandaling iyon, naisip niyang maaari man lamang siyang humingi ng tawad. Ilang segundo lamang ay sinagot na ni March ang tawag. Ganoon talaga si March. Palaging masayahin anuman ang mangyari. Siya ang tila sikat ng araw ng kanilang grupo. May kakayahan siyang patawanin ang mga tao kahit sa pinakamahihirap nilang sandali. Talagang puno siya ng buhay. Hoy, baby! Namiss mo na agad ako, masayang bati ni March mula sa kabilang linya. Sa isang iglap, naisip ni Natalia na baka inaasahan ni March na si Austin ang tatawag sa kanya, kaya agad niya itong nilinaw. March, ako si Natalia, maingat niyang sabi. Tumawa si March. Alam ko, baby. Kaya nga sinabi kong namiss mo na agad ako, natatawang sagot nito. Pasensya na. Akala ko si Austin ang nagsasabi niyan sa iyo, nakangiting paghingi ng tawad ni Natalia, at napatawa rin siya. Hindi, baby. Nasa trabaho siya. Masayang sagot ni March. Sandaling nakaramdam ng inggit si Natalia. Napakasaya ni March. At samantalang siya, tila wala ng sigla at buhay. Paano nga ba siya nagawang mahalin ni Ashton? Pasensya ka na, March, dahil nasira ko ang gabi, biglang sabi ni Natalia. Agad na bumigat ang atmosfera sa kabilang linya, ngunit mabilis itong pinagaan ni March. Ayos lang, Natalia. Sa totoo lang, ako ang humihingi ng tawad sa pag-ugali ni Allison kanina. Mahal lang talaga niya si Ashton, gaya ng pagmamahal niya kay Nicholas. Sila ang mga taong naging sandigan niya sa buhay. Nasaksihan niyang mamatay ang isa niyang kapatid, habang ang isa naman ay namumuhay na parabang patay na rin. Sandaling natahimik si March bago nagpatuloy. Masakit panoorin si Ashton na unti-unting nadudurog sa milyon-milyong piraso. Hindi mo ba kayang, kahit isang minuto lang, mahalin si Ashton? Pakiusap. Halos isang bulong na lamang ang huling mga salita ni March, ngunit malinaw na malinaw itong narinig ni Natalia. Siya ang unti-unting pumapatay kay Ashton. Niloloko ko ba si Nicholas kung sasabihin kong may nararamdaman din ako para kay Ashton at gusto ko rin siyang bigyan ng pagkakataon? Tanong ni Natalia, halos hindi makapaniwala sa sarili niyang mga salita. Mas lalo siyang napaiyak. Hindi niya alam na ngayong araw pala niya masasabi ng malakas ang mga salitang iyon. Hindi. Hindi mo siya niloloko. Mariing sagot ni March. Natalia, kahit hindi mo pa siya kayang mahalin, kahit subukan mo man lang. Iyon din naman ang gusto ni Nicholas para sa iyo. Susubukan ko. Iyon lamang ang tanging nasabi ni Natalia. Pinuton niya ang tawag at ilang ulit na huminga ng malalim habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Gusto niyang mabuhay. Pagod na siya sa ganitong kalungkot na buhay. Karapat-dapat din siyang maging masaya. Pagod na siyang magluksa. Pagod na siyang umiyak. Gusto niyang tumawa. Gusto niyang mabuhay. Gusto niyang maging masaya. Maya-maya, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng silid. Agad niyang pinunasan ang mga luha at tumingin kay Ashton. Ngunit hindi man lamang siya nito nilingon. Mula sa kinatatayuan niya ay naamoy na ni Natalia ang matapang na amoy ng alak. Lasing ba siya? Malakas nitong isinara ang pinto, dahilan upang umalinggaw ang tunog sa buong silid. Tumayo si Natalia at sinubukang magsalita, ngunit agad siyang pinatigil ni Ashton sa pamamagitan ng pagtaas ng isang kamay. Sabihin mo sa akin ang isang bagay, paos nitong tanong. Ano ang maaari kong gawin para mahalin mo ako? Namula ng husto ang mga mata ni Ashton na para bang matagal na itong umiiyak. Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngayon lamang nakita ni Natalia ang lalaking iyon na lubos na nasira.
Ang malamig at walang awang Ashton ay wasak at durog pala sa loob. At sa halip na pagalingin siya, lalo lamang siyang sinaktan ni Natalia. Sa lahat ng sakit at pagdadalamhating dinadala niya, nakalimutan niyang may isang taong nagmamahal sa kanya. Marahil ay higit pa kaysa sa pagmamahal na minsan niyang natanggap mula kay Nicholas. Biglang bumagsak si Ashton sa sahig. Masyado ng maraming alak ang nainom niya. Hindi na niya lubos na makontrol ang kanyang isip at katawan. Hindi na siya nasa tamang ulirat. Malabo ang kanyang paningin. Ang mukha ni Natalia sa kanyang harapan ay unti-unting naging malabo. Hindi na niya ito makita ng maayos. 2 o 3 ulit siyang pumikit at dumilat, pilit na nilalabanan ang bigat ng alak, ngunit tuluyan ng nanaig ang kalasingan sa kanyang katawan. Ang huling mga salitang lumabas sa kanyang labi ay, "Mahal kita, Natalia." Pagkatapos noon, hinayaan na niyang sakupin ng alak ang kanyang kamalayan at dalhin siya sa mahimbing na pagtulog. Sa kanyang panaginip, magiging masaya siya kasama ang babaeng mahal niya. Mamahalin niya ito. Magkakaroon sila ng sariling pamilya. At sabay silang tatanda, magkatabi, habang-habang buhay na pinipiling manatili sa isa't isa. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Natalia ang mga naging epekto ng kanyang desisyong bigyan ng pagkakataon si Ashton, lalo na matapos nitong ipagtapat ang tunay na nararamdaman habang wala sa tamang ulirat. Samantala, isang bagong umaga ang maghahayag kung maaalala ba ni Ashton ang nangyari kagabi at kung magiging handa na ba si Natalia na tuparin ang pangakong susubukan niyang mahalin ito. Kaya abangan natin,